Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. Ang budget nito, 1.8 billion na. So, ang isipin mo, yung budget, tapang 1.8 billion, hindi ba? Kaso mo, siguro lang naman. Siguro, ang sabi, uy, 1.8 billion. Baka pwede tayong kumurot dyan. Kunin natin yung, yung 1. Itara natin yung 8. Finally, mga kotsero, pinuntahan na ni Presidente ang Isabela para i-check ang Cabagan Santa Maria Bridge. Pinag-usapan natin itong hapon. Alam naman natin lahat yung kwento. Gumuho itong tulay noong February, yung mga last few days ng February. Tapos nagkasisihan. Ang sisihan ay itong Cabagan Santa Maria Bridge ay proyekto ni Bongbong Marcos at ang nakasira nito, ang substandard na gawa ay kay Bongbong Marcos. Nakakatawa nga itong mga DDFC, alam niyo kung bakit. Sa sobrang desperado nilang ilusot si Digong. Sa sobrang desperado ilusot si Digong, di ba nakita naman natin sa post ni MJ Kiambao. Parang sandwich. Naka-sandwich si Digong sa gitna na parang wala siyang ginawa. Sinabi na nga isang araw, sinabi kahapon ni Yusek Claire Castro ng PCO. Sinabi niya kahapon, 90% ng trabaho dyan sa Cabagan Santa Maria Bridge ay dahil kay Digonggong. 90%. Pero, nag-inspect kahapon dahil gumuho Nag-inspect kahapon yung si Presidente. Ano yung natuklasan ni Presidente? Ito yung natuklasan niya, guys. Collapse Isabela Suspension Bridge has no cables. Suspension bridge pero walang kable. Nakakatawa to Niresearch ko yan kahapon. Wait. Panoorin muna natin yung kanyang comment. Ayan. Ginawa ngayon yung detail design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Bakal. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan yung sa baba. Dapat sa taas yan, hanggang sa taas. Para hanggang sa taas, para yung buong ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport sa buong tulay. So mahina talagang design dito. Hindi natin malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman yung construction, yung contractor sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. Suspension bridge pala dapat yun. Kita nyo yung mga nakasabit. Hindi siya kable, bakal siya. Ano kaya naisip ng engineer, no? Bakit bakal ang ginamit niya? Ba't hindi kable? Baka kasi mas mura kapag bakal. Kasi kung suspension bridge siya, dapat mas marami pang kable. Puro kable. As in maraming kable. Pero weird, no? Bakit? Kasi, eto, tinignan ko yan, no? Hinanap ko yan. Pwede bang gamitin ng bakal? Kaso, according to Science Direct, pag suspension, original design is supposed to be a suspension bridge, di ba? Science Direct. Ayan, suspension bridges. Ang nakasulat dito, the basic structural components of a suspension bridge system includes stiffening girders and trusses, the main suspension cables, main towers, and the anchorages for the cables at each end of the bridge. The main cables are suspended between the towers and are finally connected to the anchorage or the bridge itself. And the vertical suspenders carry the weight of the deck and the traffic load on it. Yun. So tama nga si Bongbong Marcos. Basic lang naman kailangan malaman Iba talaga pag well-traveled ka. Sabi sa ni Presidente, sa lahat ng suspension bridge na nakita niya, ito lang daw hindi gumamit ng kable. Bakit ganun?
Tapos may mga nagsasabi, mga DDMs, biglang uy, engineer na pala si BBM, wala nga degree, naging engineer. Alam nyo mga kotsero, kung marunong ka mag-observe at marunong ka magbasa, basa-basa lang naman yan eh. Hindi mo naman kailangan maging engineer para makaintindi. Kailangan mo maging engineer para mag-practice. Kailangan mo maging eksperto sa civil engineering para ikaw ay makapag-design at makapagpatayo ng isang tulay. Kailangan mo yun. Pero kung makaintindi lang at malaman kung paano tumatakbo yung mga bagay-bagay, hindi mo kailangan maging engineer. Yan yung yan yung common na misunderstanding. Common misunderstanding ng mga hindi misunderstanding, common pambara ng mga taong napapahiya. Ay yung mga DDS nga bigla naging eksperto na sa GAA, naging eksperto bigla sa government policy. Kailangan ba maging politiko ka para maintindihan 'yon? Hindi. Kailangan ba maging miyembro ka ng kongreso para maintindihan ng GAA? Hindi. Napaka-basic nga nun. Hindi ako to kasi alam niyo naman, hindi ako engineer. Ang pinag-aaralan ko ay maging abogado, hindi maging engineer. So, hanggang dyan lang ang kaya kong arukin. Pero hindi ko alam, meron bang specification yung distansya? From point A to point B, kailangan, meron bang computation yun para malaman mo gaano kalayo yung distansya ng mga kable? Hindi ko alam yun. Pero siguro may computation yan. Hindi pwedeng wala. Kasi syempre, i-estimate mo yung i-guesstimate mo yung weight na kailangan kargahin ng ng tulay. So, halimbawa, kailangan mong big kailangan mo dun sa tulay, kaya niyang bumuhat ng 100 tons. Halimbawa, 100 tons. Yung 100 tons na yon, kailangan i-design mo yung tulay na yon na kaya niyang buhatin yung 100 tons. So ngayon, yung dami nito, yung dami ng kable, may computation yan kung gaano karaming kable ang bubuhat ng 100 tons. Tapos may distansya yan. Siyempre, kailangan may distansya yan. So alam ko may computation yan. Hindi basta-basta yan. So nakakatawa mga kotsero kung titignan natin yung sa Kabagan. So, bakit ganoon? Di ba? Mapapaisip ka ngayon. Bakit? So, bakit ganyan? Yung itsura. Una, bakit bakal? Sabi ni Presidente. Sa dinami-dami na nakita ko suspension bridge, eto lang ang hindi gumamit ng suspension cables. Bakit daw bakal ang ginamit? Siguro kasi mas mura. Ang susi dyan, mga kotsero, para masagot yung tanong na yan, ay nandito sa umpisang sinabi ni Presidente. Pakinggan na uli natin. Design flow. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. Okay. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayun yung naging problema dyan, guys. The original project cost was 1.8 billion. Ngayon, kung ikaw yung engineer na magdi-design nito, o ikaw yung architect na gumagawa nito, o baka ikaw yung bridge engineer, sabi kanina. Kung ikaw yung bridge engineer ng proyektong ito, kung ikaw ay sasabihan na ang budget nito 1.8 billion na, ang isipin mo yung budget na pang 1.8 billion, hindi ba? Hindi mo iisipin yung budget na pang below 1 billion. Kaso mo, siguro lang naman. Siguro, ang sabi, uy, 1.8 billion. Baka pwede tayong kumurot dyan. Kunin natin yung yung 1. Itara natin yung 8. Proud na proud nga dyan si Mark Villar eh. Ito si Mark hanggang ngayon tahimik lang eh. Magsalita ka dito, proud na proud ka dito. 639 million lang ang binudget nyo, dapat pala 1.8. Nakakaloka. Ano sabi ni Presidente? Designers are responsible for fallen Isabela Bridge. Who is responsible is basically who made the design because their design was poor. Look what happened. 1.8 billion yan. Ang puro dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Okay, 1.8 binawasan para makamura. Tapos, the President said that overloaded trucks were involved in the incident. Those trucks should never have been on the bridge. Kasi ang sabi ni Presidente kagabi, pinanood ko yung interview, 44 tons lang daw ang kaya nun. So, for light vehicles lang talaga siya. Pero pumasok yung 3 truck. Hindi ko alam paano sila nakapasok dun. Wala bang bantay? Well, matigas ang ulo ng Pilipino. Kasabihin mo nga no jaywalking, tatawid dun. Alam nyo mga Pilipino, kailangan sa kanila, reverse psychology. Sa sobrang tigas ng ulo ng mga Pilipino, kailangan mo ng reverse psychology. Kailangan, kapag ayaw mo patawirin sa isang lugar, sabihin mo, tumawid ka para mamatay ka. Ganon. Instead of no jaywalking, sabihin mo, so tumawid ka para mamatay ka. Ganon. Kaya yung mga Pilipino baliktad tayo mag-isip Halimbawa, din sa tulay, hindi mo pwedeng sabihin, light vehicles only o pang magaan na sasakyan lamang. Hindi pwedeng gano'n. Sabihin mo, tumawid ka para maaksidente ka. Ganon. Truck ka ba?
Tumawid ka para maaksidente, ganun. Kanya mga Pilipino, titikas ng ulo natin eh. Kanya mga Pilipino eh, tumawid ka para masaktan, ganun. Ganun tayo kawalang disiplina, guys. Ganun eh, dapat reverse psychology, guys eh. Oo. Siguro mga DDS kailangan reverse psychology rin. Kanya mga Pilipino, guys eh, nakakainis eh. Nakakairita eh. Ganun dapat mga Pilipino.